Good works versus real works. May sports fest kasi kayo no? Gusto ko pong maibigay sa inyo yung good works versus real good works. Pag nagso-solo winning po kayo, very familiar itong verse na ito. Mayroong kadugtong ito sa taas, 8 and 9. Ano? Tama po ba? Then kailangan muna kayong ma-save para ma-qualified kayo dito sa real good works. Ipinakita po yan. Then salamat sa Lord, andito po ako para po buksan natin ang ating Bible, Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Let's stand everybody please. Ang hirap po, no? Wika ng ano nyo ngayon, yung tawag po? Wanang wika eh. I try my best po na matagalog ko lahat, ano? Pero yun ang problema, King James English, no? Sige po, sabi ng Word of God, all together please, 1, 2, begin. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Let's pray, Father God. Thank you po muli sa pagkakataon lang na ibinigay niyo sa amin. Kayo po yung papurihan sa gitna ng lugar na ito, Panginoon. Ang dalain ko, Lord, patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang, sa kasalanan na hindi nakalugod sa iyong harapan. Para po, Lord, magamit mo po akong biyaya, daluyan ng pagpapala sa lugar na ito, Panginoon. Lord, hindi po ako ang makita, kung hindi po, Lord, kayo yung makita. Katulad ng sabi ni John, He must increase, I must decrease. Lord, sa lahat po ng gagawin namin ngayon, kayo po yung makita, Panginoon. Kayo po ang paburihan. At banal na Espiritu ng Diyos, please empower me. Give me the words to say and courage to speak with these people, Lord. I know most of them that are very faithful to you. But I pray, Lord, na makita po itong lesson na ito, good works versus real works. Ito aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Ayan, salamat po. Nakakapanibago pag nag-start po kasi kami ng mission, talaga pong sa scratch. Tulad ng sinabi ko po sa inyo noon, hindi kasi nakapunta si Pastor doon. Nag-start lang kami sa tindahan kasi nagkaroon kami ng maliit na tindahan, Pastor. And sabi ko, dito muna tayo mag-start ng ating mission. Kaya doon may only ice candy. Yun ang panghatak namin sa mga bata. Pag Sunday, tsaka Wednesday, only ice candy. Kaya meron kami doon nagpo-promote na bata. Sama kayo kasi only ice candy doon kay Pastor. Kaya ang dami naming bata. Nag-start lang kami ng 3 bata. Ngayon, nasa 27 na yung maliliit na bata namin. Then dati, dadalawa lang yung young people namin. Anak ko pa yung isa. Ngayon po, 13 na. 13 na yung young people. And also, nung nag-testimony po ako dito, nag-start lang po kami ng 3 families. Ngayon po, 11 families and growing po. Kaya sabi ko po sa inyo, ito po pag nagsosoul winning kayo, yung Ephesians 2:10, alam na alam nyo po ito. Tama po ba? Ayan. Tingnan natin, sapagkat dun sa Tagalog, sabi niya, sapagkat tayo kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus sa mabubuting gawa, na may hinanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Andito po kayo, hindi po aksidente. Andito rin po ako, hindi aksidente. Tinakda ng Diyos lahat. Tinapik ni Pastor kanina yung dinaanan niyo Ecclesiastes, pero gusto ko pong maintindihan niyo, sa Book of Ecclesiastes, laging kasama yung time. Tama po ba? Kung wala tayong time na ibinigay ng Diyos, wala na rin po kayo dito. And salamat sa Lord, sapagkat meron po tayong time to listen to the Word of God. Katulad ni Mary at ni Martha, si Mary pinili yung mas maganda, yung nakinig sa salita ng Panginoon. Alam ko, kinakabahan po kayo pagka mga missionary mahabang magsalita. Sa pulpit nyo, pag si Pastor Doug, nakita ko, takbo ng takbo dito. Sabi, pwede ko bang gayahin doon si Pastor Doug? Baka mahulog ako. Kasi doon sa amin, walang ganito. Buhangin lang talaga. Buhangin po hanggang ngayon. Then we're praying po na sapagkat yung kaibigan nating Pastor Abania, sabi niya, just pray for it. We will help you doon na magkaroon ng training yung mga men mo, tsaka yung mga workers mo doon. Pray for it na the Lord will provide our needs para makapunta kami dyan with Pastor Kokoy. Yun naman yung pinangako niya. Hindi ako nagtitiwala sa pangako ng tao. Nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos. Kaya kailangan, we need to hold the ng Panginoon. Gusto ko pong makita nyo dito yung una sa Ephesians 2:10.
And sabi ng Word of God, sa Tagalog, ano po, sapagkat tayo kanyang gawa. For we are His workmanship. Mga kapatid, kung kayo po ay saved, kung kayo po ay nanampalataya kay Kristo na siya ay inyong Panginoon, did you believe that Jesus Christ died and rose from the dead? Ang sabi ng Bible, thou shall be saved. Tapos, sa John 1:12, yung tumanggap at nanampalataya kay Kristo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. If you are children of God today, isang hamon nito na hindi nyo kailangan ng mas matuwa sa recognition na sabihin ni Pastor, magaling ito, potential ka, ayos ito na ang next na gagawin natin. That's true, nakaka-discern yung mga pastor. Pero kung dun lang yung nagpupush sa'yo na para ma-mention lagi yung pangalan mo sa gawain ito, red flag yun. Kailangan yung matatandaan yun. Kasi yung mabuboost yung sarili mo, magkakaroon ka ng tinatawag na magiging proud yung heart mo, lalaki yung ulo mo, sasabihin mo, papalitan ko na si Pastor. Yun yung tatingnan na kasi mas magaling na ako kay Pastor, tatanda na si Pastor, mag-uulyanin na. Kasama po namin doon sa Moral Recovery Program, 83 years old na. Tapos, 3 weeks ago, nag-resign siya. Sabi niya, Pastor, magpapaalam na ako. Bakit po? Sabi ko, Pastor, hindi ko na talaga kaya. Pag tumayo ako, magpa-plug ceremony, nanginginig na yung tuhod ko eh. Baka mabuwal ako. Pag sumakay sa motor, ito po. Kasi doon, habal-habal, Pastor. Walang masyado kaming sasakyan. Puro motor lang. Pero ang ganda po ng karsada. Kahit dumaan po yung malalaking truck nyo, pwede doon. Ito po yung sa mga senior. 83 years old na pastor. Pupunta po kami ng munisipyo at lahat pupuntahan namin. Pagsasakay sa motor yon ng scooter, ganyan yung paa niya, bubuhatin niya. Oh, sandali lang, Pastor Jimmy, wag mo muna aalis. Oh, salamat sa Diyos, nakasakay. The same din nung pag-alis niya, ganun din. Oo. Ganyan siya. Minsan nasasabit pa yung sa pantalon niya doon sa may stand nung nabubuwal. Naku, sabi ko, delikado ako dito, baka ako masisi ng mga anak na to. 83 years old. Then awa ng Diyos nag-resign doon sa aming pong work doon sa Carabao Island. Ano ibig mong sabihin, Pastor? It's a challenge to us. 83 years old, nagpapagamit pa rin sa Panginoon. Grabe, no? Sabi ko, Pastor, we're praying na pag umabot kaming ganyan, we have still same sealed and desire and zealous to be like you. Napaka-rare. Nasa island, 83 years old, patuloy pa rin sa gawain ng Panginoon. Ayan po. Punta tayo sa point number 1. Medyo mahaba kasi ito eh. Gutom na ba kayo? Ako din, wala akong almusal eh. Kaya parang nahihilo ako dito. Tuwing tatayo ako dito dahil sa lakas ng aircon, para akong hihimatayin dito sa inyo. Sa amin kasi air continuous, walang aircon eh, mahangin eh. Walang wall. Sea-wall lang meron, pero yung wall ng church wala, mahangin. Kaya ma-enjoy ni Pastor yan. Maraming isdang malalaki doon, isdang bato. Okay, ba't napunta na naman sa isda? Mahilig kasi sa isda ito, nakita ko si Pastor. Salamat, Pastor, sa i-allowed me to use your sacred pulpit sapagkat hindi to binibigay basta. Alam ko na nagpunta ako dito nung una. Siguro, gano'n naman ang mga pastor, lalo pag malaki yung congregation, hindi basta nagpapatayo ng pastor. Baka mag-preach dito, pwede na kayong lahat na babae mag-preach. Magpastor na kayo, patay tayo. Bigla tayo sipain dito. Kaya naging maingat din ang inyong pastor. Salamat, Pastor. Number 1, gusto ko pong makita dito sa inyo, yung God works without Christ cannot save. God works without Christ cannot save. Let's go back to the basic. Gusto kong makita nyo ito. Alam ko ang laloma, pagka nagkukwento yung aking anak, yung aming yung root namin, grabe yung mga bata, grabe. Ganyan siya, laging ganun ang kwento niya. Sabi ko, wala ka na bang ibang kwento, kundi yung puro grabe? Wala ba ako yung mga, puro lang grabe yung meron ako naririnig sa'yo, sabi ko. Gusto kong makita niyo po yung works po na walang Christ, useless po lahat yon. Useless po lahat. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, kahit ano po yung ginagawa niyo dito, kahit po namumulot lang kayo ng mga tinatawag na
baso ng mga bata na hindi marunong mamulot ng baso nila, makakalikasan, ano, kailangan po gawin nyo ng buong puso. Kasi sa Panginoon yan. Ngayon, if you are not saved, it's time to receive Christ as your Lord and Savior sapagkat ito yung mag-o-open ng tinatawag na real good works. Pag nag-soul winning po kami, ang laging tinatanong namin, naniniwala ba kayo sa Bible? Yes, Pastor. Naniniwala ba kayo sa impyerno? Yes, Pastor. Naniniwala ba kayo sa langit? Yes, Pastor. Naniniwala ba kayo sa buhay na walang hanggan? Yes, Pastor. Gusto niyong pumunta doon? Hindi nila alam. Maski yung pare, tinanong mo, hindi alam kung paano pupunta roon. Kaya sabi ng Bible sa John chapter 5:39, search the scripture that you will know that you have everlasting life. That's the good thing na makita natin. Good works without Christ cannot save. Ephesians 2:8 and 9. Gusto ko pong makasige po. Ephesians 2:8 and 9. For by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it's a gift of God. Kapatid, tinanggap nyo yung regalo. Sana naman wag kayo maging selfish. Ipasa nyo rin yung regalo. Hello? Amen? Kasi kahit anong sabihin ni Pastor, ang galing mo, nanay mo, nag-cum laude ka man, nag-summa cum laude ka man, kung hindi mo naman kasama ang Panginoon at hindi mo na i-share yung gift, useless po yun. Kaya napakaganda ng Word of God na lagi natin makita, dito po, hindi sa kakayanan natin. Ina-admire nila ang inyong pong pastor wherever we go. Ako, dapat yan ang maging guest natin, si Pastor Ramil. Kasi may heart patungkol sa mission. Pero it's not ours eh. It's not him. It's not me. It's not all the well-known pastors. It's not Spurgeon. Pastor, hindi ako si Spurgeon, kaya nagsulat ako doon, talagang nabigla kay Pastor. Patay tayo dito. Sige lang, buti na lang. In season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering. Then sabi ko, Lord, dapat talaga ang mga manggagawa laging handa to share the gift of God to others. Kailangan po natin talaga ng courage para gawin ito. Pero hindi sa atin. Sabi ko doon sa kasama ko po doon, tinutulungan ko po siya mag-mission sa isang bayan. Actually, ang sabi po ng aming kaibigang pastor, Pastor, dapat ikaw ang tutulungan niya eh. Kasi naka-start ka na dito eh. 1 year and a half ka na dito, 11 families ka na dito. Siya mag-start pa lang, tutulungan mo pa rin. Sabi ko, okay lang yun. Kaya si Pastor umuwi na, 8:00 na ng gabi. Umaga, tanghali, hapon, Bible study, soul winning. Sabi ko, bakit pa ako, Lord, pumapayat? Ganun pa rin naman. Mataba pa rin naman ako. So, Jayden, payat eh. Grabe ang kanyang payat. Good works without Christ cannot save. Verse 9. Sige po. Nakasama ba verse 9 yan? Not of works lest any man should boast. Ito na po yun. Pag lumaki na po yung ministry, katulad ko noon, pagka nakapunta kami nung nagpunta kami ng Athens, ng Europe, sabi ko, grabe privilege na binigay sa akin. Nakapagturo ako sa mga Grego, sa mga Espanyol, sa mga Italian, sa mga Jewish. Pupunta yung mga tao doon, lahat ng klase ng tao. Kaya dapat ma-practice talaga yung English mo pagka ikaw ay missionary. Pero sabi ko, Lord, parang hindi mo ako dito talaga nilagay. Parang gusto ko lang dito eh. Bago mag-pandemic, nananalangin ako, Pastor, balik mo ako sa Pilipinas, Lord. Kasi parang nasa four corners lang ako dito. Kahit anong gawin kong soul winning, anong gawin kong visitation dito, walang nangyayari. Pauwi mo na ako, Pastor. Sabi, Lord, pauwi mo na ako. Tapos dinala ako sa Carabao Island. At katulad ng testimony ko noon na nakakinig, maraming nagsabing why. Bakit sa Carabao Island? Taga Nueva Ecija ka naman. Taga La Union naman ang misis mo. Maraming ang churches na walang pastor. Bakit doon sa Carabao Island? Sabi ko, hindi ko rin alam. Bakit dito? Pag tinignan doon sa qualification,
Sasabihin nila, overqualified ka dito, pastor. Sabi ko, walang overqualified sa Panginoon. When we do good works, the real good works is not about ang target mo yung mayaman, hindi po. Kaya ako nalulungkot ako sa island. Pag mayroon po kaming mga kasamang missionaries, tsaka yung mga pastor, eto, sorry pastor, no? Alam ko live ito. Pupunta doon sa mayaman, yung sa merong malaking supermarket. Ano. Puntahan natin, pastor, yun. Baka ano yun, mayaman yun. Madali tayong matulungan doon. Nire-review ko talaga, pastor. Sabi ko, ang Lord namatay sa lahat, Brad. Hindi namatay para doon sa mayaman, para ma-provide niya yung ganitong kalaking gawain para sa Panginoon. Nalulungkot lang ako. Sabi ko, nakita ko na lahat ng klase ng mayaman sa Europa. Pero walang kapayapaan. Walang kapayapaan. Pumasok kasi doon yung kanilang, lest any man should boast. Anong ginagawa? Mindsetting ng mga unbelievers. Trabaho, pera, fame, magpalaki ng bahay, magpaganda ng sasakyan, at ito pa yung nakakalungkot, binabago yung itsura niya na image na binigay ng Diyos. Maganda na ang ilong, pinaganda pa. Kaya nung tumagal ang panahon, hindi na maganda. Hello? Nakita po natin yan. Yan po yung mga good works ng tao. Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, save us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Hindi tayo pwedeng maging righteous kung hindi po dumating yung Christ na righteous. Hindi pwedeng mangyari. Nung unbeliever pa po ako, ang sabi ng nanay ko, anak, ang bait mo kasi naglagi ang pumunta simbahan sa Catholic. Pero doon ako sa likod, may nakarinig na ng kwentong ito. Doon ako sa likod, 6 to 7. Kasi doon sa likod, andun lahat yung young people. Hello? Andun yung lahat ng young people. Pastor, medyo bata pa ako noon eh. Ngayon, feeling bata lang, pero hindi na bata. Pag nagkaroon na po ng sasabihin ng pare, peace be with you, tatandaan ko na lahat ng magaganda yung muka. Di po, walang biro, totoo yun. Mag-peace be with you ako, peace be with you, peace be with you. Pero pag andun medyo salyado, hanggang dito lang yung mata ko. Peace be with you, peace be with you. Wala pong biro yon. Tapos sabihin ng nanay ko, ano ang mensahe ng pare? Alam niyo ang ituturo, ang sabihin ko, Nay, ito yung joke ng pare. Yung joke ang ibibigay ko sa nanay ko, hindi yung sinabi at turo nung pare. Yung kasi natandaan ko, kasi nga katitingin ko dun sa magagandang babae. Buting mga anak ko, hindi nagmana eh. Sa akin, pastor, ako lang ang maghanap sa gagandang lalaki niyan. Dapat mga artista nililigawan niya. Ano? Ayaw pumayag ng mga member ng Laloma. Sige lang, ako nakatayo dito, ako may hawak ng mic. Ano? Ako may hawak. Pero salamat sa Panginoon. Not of my righteousness, even your pastor's righteousness. He imputed righteousness to us. That's why lumalabas po yun, yung ginawa ng Panginoon. But according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration. Kaya po, ang tunay na mananampalataya, pumapasok talaga yung tunay, mapapakuha natin yung real good works. Pero kung hindi ka tunay, 295 ka lang, talagang lalabas din yung hindi tunay. Sapagkat meron pong renewing of the Holy Ghost. Nababago po talaga yung tao. Kung tatanungin lang ako, kung ako lang ang Diyos, patay na tayong lahat. Patay na kayong lahat. Kung ako yung Diyos. Tama? Karamihan sa inyo, di nakangiti. Patay na kayong lahat. See miracles in life every day, smile. Dapat nakangiti kayo. Wala naman tayo nakakipaglibing. Ang Diyos naman ay buhay. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Tingnan ko nga dito. Tingnan ko nga mga mukha na ito. Ayun, mukhang nakangiti na ng konti. Ano? Mukhang padating na yung blessing. Ano? Good works without Christ cannot save. Number 2, real good works.
tingnan natin. Real good works comes from a saved life. Ayun po yun. Ito na yung totoo. Dati kasi madali tayong magpanggap. Minention yung pastor nyo kanina yan. Madaling magpanggap. Ang aga mo sa simbahan, pero ang totoo, wala talaga yung presence mo sa simbahan. Hello? Ang lakas mo mag-amen, pero ang totoo, hindi ka naman talaga nag-amen by your hearts. Dapat, pag nag-amen ka talaga, si Lord dapat yon. Real good works, kailangan po, comes from a saved life. Are you saved? Yeah. Pakitaas kamay ng saved. Pakipicturean niya, may picture ba dito? Hahanapin ko to pagka dun sa langit eh. Hanapin ko yung mga muka. Tama? Titignan ko. Ito yung nagtaas eh. Yung iba, ganyan lang eh. Mukhang hindi langit ang pupuntahan eh. Mukhang kalahati lang. Mukhang meron parang mga... May Catholic ba dito? Parang purgatory lang yung darating pastor. Hanggang dito lang. Walang nakaganyan. Ulitin nga natin. Are you saved? Oh, you qualified na ngayon. Dito na tayo sa tunay na topic. Ephesians 2:10. Ito na po yun. For we are His workmanship. Grabe. God created us in His own image. Tapos tayo, wala tayong kakontentuhan sa mukha natin, wala tayong kakontentuhan sa buhay. Di ba? Kinrate ka ng Panginoon para gumawa ng magagandang bagay. Sana blessing kayo sa kapitbahay nyo. No? Ang kahirapan dito sa Manila, dahil nga maraming gate, halos pati kapitbahay mo, kaaway mo. No? Ang hirap. Ano? Hindi ka tulad sa probinsya, ano pong ulam nyo? Pwede po bang makahingi ng talong dyan? Kasi yung panahon ng talong ngayon eh. May sitaw ba, may bunga ba yung sitaw nyo dyan? Wala kaming ulam eh. Nakabili po ba kayo ng isda? Pwede po ba tayong dalawa lang sa akin? Sa inyo na po yung bibili ka lang, doon ka nabibili sa kapitbahay mo, hindi ka napupunta ng palengke. Nakita natin yan. Real good works, makita po natin, comes from a saved life. Which God had before ordained that we should walk in them. Kung kayo inordain ng Panginoon, katulad naming mga pastor, inordain. Andito ba si brother, si Doc? Inordain. Hindi ko alam kung sino inordain dito. Inordain kami. Ano yung binigay sa amin? A mandate. Ano yung mandate? To do good works. Ano yung good works? Dun sa will ng Panginoon. Ano yung will ng Panginoon? Minention ni Pastor, pray, reading the Word of God. Ito yung very challenging. Ano yun? Share the gospel. Pinakinggan ko po si Doc. Nung nagsalita siya, wala si Pastor. Meron daw kayong 4 tayong mga tao na dapat po may level. Ano yung level? When we are unsaved, sinave tayo ni Christ. Tama ba? Then, nung na-save tayo, ang next step natin, magpapabaptize. Tama? Ano yung next level? Kailangan tayong ma-equip, ma-educate tayo. Then after that, you will be the disciple. Tama po ba? Ang tanong, anong level na kayo ngayon? Hello? Anong works na kayo ngayon? Baka ando kayo sa feeling nyo lang na save nga ako, pastor. Pero tsaka na lang ako magpabaptize. Anong level ka ngayon? That's a challenge to us. Sa Sunday school po ito. Na dapat makita natin. Nag-aas ka ba sa Panginoon? Matthew 7:7. Tingnan natin. Matthew 7:7 ba nilagay? Yes. Matthew 7:7. Nag-aas ka ba sa Panginoon kung anong level ka na ngayon? Nag-aas ka ba? Ask and it shall be given you. Mag-aas sa Panginoon. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. Real good works come from saved life. Pag hindi kayo mag-aas sa Panginoon, hindi kayo mag-aas sa Panginoon, walang mabibigay sa inyo. Kung hindi kayo naghahanap, hindi kayo makakasumpong kung ano talaga yung gusto ng Panginoon sa inyo. Kung hindi kayo kakatok, walang magbubukas sa inyo. Word ni Christ yun eh. Sabi ng isang kaibigan kong pastor, tayong lahat na saved, kung ikaw ay saved yun, nagtaas na kamay kanina, hindi ka spectator. Dapat workers ka and players ka. Hindi ka yung tagapalakpak lang, galing ni pastor. Galing ni Brother Jimmy. Di ba? Ang galing ni Brother Marlon.
Sports fest, parang sports fest lang, palakpakan lang 'pag na-shoot, nung nasa Europe po kami, usong-usong sports fest. Oo, 'pag naglalaro si pastor, kung sino yung naglalaro dito, nakalaro pa namin si Yani Antetokounmpo. Bata pa si Yani no'n, 14 years old pa lang pero ang tangkad na. 'Pag nagshoo-shoot ka, tatakbo ka do'n, magaling kang player, sasabihin sa'yo, "Asawa ko 'yan, asawa ko 'yan." Ito nung asawa naman na tunay na asawa, makikipag-away, makikipagsabunutan na. Alam niyo minsan pastor, yung pakikipag-mingle sa mga unbelievers mahirap din, 'no? Buti na lang sports fest niyo kayo-kayo lang, Ang galing, Kaya mas maganda po mag-ask tayo sa Panginoon kung anong level na tayo. We need to seek that we will find anong trabaho sa atin. Some of you are businessman, some of you businesswoman, some of you are tambay. Lahat kailangan tayo ng Diyos. Hello? Ano sabi sa iba? Bahala na kayo. Okay. Okay. Number 3. Maikli lang po ito, kayo mag-alala. Very basic but very strong po itong Sunday school na ito. Sana po ay makita nyo yung real good works. Sige po, point number 3. God works for men versus real good works for God. Ang mga tao po, pagka nasa school ka, lalo po nung nasa Greece kami, sasabihin sa mga anak ko, bravo, bravo. Pag magaling kang player, bravo. Tapos dito naman sa school dito, excellent. Mga ganyan ang sinasabi, Sasabihin sa'yo, ang galing ng anak mo. Yung pala, gusto lang marigaluhan mo humihingi pala ng regalo sa'yo yung teacher, ang galing ng anak mo, ma'am. Talaga, totoong-totoo. Sir, ang galing talaga ng anak mo. Pala, gusto lang makahingi ng Tapos ikaw naman, ma'am, anong paborito mong kulay? Ganyan ka naman, Yan yung tao, yung gusto ng tao. Good works for men versus good works for God. Ito yung worth it. Ito yung for eternity, yung good works. Yung good works para sa Panginoon. Sabi po namin sa amin pong soul winning, lahat po ito ay temporary. Marami din po kasing, hindi naman lahat mayayaman, pero may mga mayayaman. Dating mayor, 21 years tumanggap sa Panginoon Pastor. Si Brother Filipino Tandog. Pag nagpunta kayo sa Carabao Island, tanungin niyo si Filipino Tandog. Yan yung parang singson ng Norte. Grabe po ang impluensya niyan. Ngayon, meron pa siyang 38 na baril. Sabi niya, Pastor, gusto mong bumili ng baril? Sabi ko, hindi po kami pumunta rito para bumili ng baril. Andito kami para mag-share ng Word of God. Ay ko, opo, bibenta kami doon. Tapos lumapit kami doon. Noong unang, sabi ko, Sir, meron kami i-share sa'yo. Ano yun? Dahil yung asawa niya, sangguniang bayan doon, dahil nakakaturo tayo sa sangguniang bayan once a month. Sabi ko, ma'am, pwede po ba kami mag-share? Oo, dyan lang naman mister ko, sama mo na siya. Sabi ko, sir, pwede ba kami mag-share sa'yo? Sige po, pastor, sabi niya. First, napahaba kami, pastor. Kasi nilay down namin talaga yung salvation. Talagang yung pinaka-core ng salvation, nilay down namin. Sabi ko, parang hindi na tayo pababalikin dito. Basta. Second Tuesday, punta namin doon, pag ganyan-ganyan lang siya. Ganyan-ganyan. Nag-observe. Pag ganyan-ganyan sa balbas niya, ganyan-ganyan siya. Third Tuesday, ito na po sabi niya. Alam mo, pastor, wala ito. Hindi ito pambubola sa'yo. In fairness, sabi niya. Bakit po? 3 weeks pa lang kayo pumunta rito. 3 pa lang yung 3 linggo pa lang kayo nagtuturo. Parang 3 araw nga. Wala pa nga parang oras lang Dami ko po talaga natutunan. Sabi niya, grabe pala ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Nag-Muslim ako, pastor, para lahat pwede kong pakasalan. Pera imagine niyo, 13 years old, para nga si Singson. 13 years old, inalagaan. Ngayon, 33, 31 na yung babae. Nag-Muslim ako, pastor. Sana po walang Catholic dito, Alam mo sa Catholic, pastor, sabi niya, sa RC, para hindi naman konting tuwing pupunta naman ng mga RC, puro
Ano sabi? Sulisit lang naman. Ang bihira naman yung mga RC. Wala naman tinuro. Puro sulisit. May sakit ako. Di nga ako pinagpipray eh. Di, binalikan ko siya ng tanong. Sabi ko, Brother Phil, ilang pastor pumunta sa'yo dito? Awa ng Diyos, kayo palang pastor. Bakit? Intimidate yung mga tao dahil dun sa kanyang ugali dati. Bakit? Walang makalapit basta sa kanya. Pero sabi ko nga, lahat may panahon. Kami yung nilagay. Good works for God. Yun yung nilagay doon, yung good works for God. Matthew 6:1. Matthew 6:1. Ayan. Take heed that you do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Kami po dito, nagte-testify sa inyo para ma-encourage kayo. Wala kami pwede pong ipagmalaki. Una, nasa city kayo, tapos kami nasa isla. Pagka may gale warning, hindi kami makabiyahe. Aarkila pa kami ng bangka. Magbabayad kami ng 2.5 para makarating lang sa isla. Ayun, pagka may gale warning dito sa Batangas, may stock po kami dyan. Pero sabi ko, Lord, work mo ito eh. Hindi ko naman work ito eh. I know you will provide. Actually, nung mission conference nyo, Pastor, na-mention ko na kay Brother Dot, kasi lagi kami nagchat-chat. Sabi ko, Brad, sabi mo kay Brother Jaden, di ako makakarating sa mission conference nyo. Nagpa-practice siya ng kanta ng Greek. Ano? Sabi ko, sige, tutulungan kitang kumanta ng Greek. Madaling araw, bumiyahe po ako kasi habal-habal nga, nakamotor lang ako mag-isa. 4:13 early in the morning. May tumakbong malabilis na aso, itim. Tinamaan yung harap ng gulong ko. Nabuwal ako. Kala ko nga nabalian ako ng ribs eh. Yung manibela tumama dito. Pinilit ko pa rin bumiyahe mula Udyungan. Sabi ko pag naglumala ako dito, didiretso ako ng Manila. Dahil diretso pa rin ako ng Manila. Pero iniisip ko, paano na kaya si Brother Jaden? Kakanta siya ng Greek eh. Iniisip ko, yun ang unang iniisip sa akin. Tapos sabi ko nga, Brad, pakisabi kay Brother Jaden, hindi ako makakarating. Actually, yung mission conference nyo kasama rin po sana ako dito. Pero hindi yun niloob ng Panginoon. Pagpipreachin pala ako ni Pastor ngayon. At instant. Kaya po lagi ako maghahanda na pagbibisita ako dito, kailangan ko na maghanda. Take heed that you do not alms before men to be seen of them. Otherwise, you have no reward. Your Father which is in heaven. Most of us gusto natin nare-recognize yung binibigay natin. Salamat, nagbigay si brother ng 10,000, salamat, 20,000. Doon po sa katabi naming simbahan yung malaki doon, talagang nakatrumpeta pa, Pastor. Laki ng trumpeta. Salamat sa mga nagbigay. Mention, lakas talaga, Pastor. Nagbigay po sila ng 5,000 pesos. Nakatrumpeta yon. Salamat sa pamilyeng ganito. Salamat kay Juan Bautista, nagbigay ng 20,000 pesos. Tapos pag tinanong mo sila, pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Wala naman nakakaalam, Pastor eh. Siguro pag namatay na kami, malalaman namin. Sabi ko, ang lungkot nyo naman. Pag namatay pa kayo, tsaka nyo pa malalaman. Paano kung hindi kayo pupunta ng langit? Wala na kayo. Sabi ko, awawa naman kayo. Sabi ko, ano ba tinuturo ng simbahan nyo? Mag-pledge po. Patay. Sabi ko, kung yung nagli-lead sa inyo at hindi kayo tuturuan papunta ng langit, iwanan nyo na yan. Kaya maraming nagagalit sa akin. Grabe naman ito, dayuhang ito, itong pastor na ito. But the good works ay nasa Panginoon. Kailangan natin po ipakita sa Panginoon na tayo po ay in His work. Take heed that you do not your alms before men. Alam ko po marami tayong tinutulungan, especially pagka nagkakasakit yung family, meron po talaga sa family natin, church family na tumutulong tayo, tama? Sana hindi masama ang loob nyo, ano? Hello? Pastor na naman, ako nga may problema din, tapos ibibigay pa dun sa namatayan. Ito ang tanong ko sa inyo, gusto mong ikaw yung binibigyan sa abuloy o ikaw yung nagbibigay? Ulitin ko, parang di nyo naintindihan. Ito yung kabaong,
Ang kalagay doon, pwede mo mong sabihin, salamat naman, dami nagbibigay doon sa namatay. Sasabihin ko sa'yo, gusto mo nang sumunod para bagyan ka rin doon. Tapos nagrereklamo ko pag may namatay, hindi magbibigay ka. Kapatid, mas magandang ikaw pa rin magbigay, di ba? Oh. Oh. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Okay. Nalapit na tayo dito. Salamat sa Panginoon. Ano po? Okay. One of my life verse, Matthew chapter 5 verse 16. Hindi po tayo makakadala ng mga tao sa paligid natin kung tayo mismo hindi maging liwanag sa kapaligiran natin. Let your light so shine before men that they may see your good works. Sino dapat mag-glorify? Hindi si pastor, hindi ang Laloma, hindi ang Sword Bible Baptist Mission. Sino dapat? Your Father which is in heaven. Inaaral ko nga po ng konti yung crowns. Kasi nagbigay ng konting hint si Brother Jaden, pero hindi ko kasi iniisip na talaga ako yung magsasalita. Doon sa Book of Revelation, yung 24 na elders doon, hindi ko po alam kung na-topic na ni Pastor yun. Lahat ng crowns nila, itinapon doon sa paanan ng Misaya, kay Christ. Kaya lahat ng ginagawa natin ito, kapatid, pagpunta nyo ng maaga, pagkamay nyo sa mga kapatiran, pag-smile ninyo, pagbati nyo sa bawat isa, pagtsatsaga nyo ang tawag pastor doon, nag-sign language, pagtutugtog nyo, lahat yan may rewards. Pero ibabalik natin doon sa talagang nagbayad ng kasalanan natin, doon sa cross ng Calvary. Hindi yung tayo dapat magaling. Dapat ang magaling yung namatay. Parang may tumataas na ng kamay. Tapos na ba ako? 45 minutes na ba yon? O nag-iinat lang? Tama na ba itong nyo? 1 hour, 11:30. Meron pa akong 10 minutes. Okay. Ayan po. Let your light so shine before men that may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dapat siya talaga may tataas. Lahat ng gawain namin sa Romblon, ayan po, at least nakapunta si Pastor doon, nakita niya po ang Romblon. Hindi niya naikot lahat dahil wala siya masyadong time, kasama sila Ma'am Arnie, si Kambal, hindi nakasama si Brad, Pero we're praying na makapunta ulit kayo doon, Pagpapatay kayo ng sirena, hindi ng kapitbahay, yung sirena. Mas mahirap yung hulihin, Ayan. Yan po. Number 4, good works that are temporary, but real works that have eternal value. Ano ba yung binabalyo nyo sa buhay na ito? Sasakyan nyo, cellphone nyo, damit nyo, even po asawa nyo, even mga anak nyo, yung bank account nyo po ba? Lahat po yan temporary. Hello? Alam ko po kayo ay mission-minded church po kayo. Pero bakit hindi pa natin laliman? Pag pupunta po kayo sa dagat, mas masarap maglangoy pag malalim, hindi na sumasahid yung paa mo, Hindi ka na nagtitiwala na makakatingkad ka pa, Sino marunong maglangoy? Ayun, good. Yung hindi marunong, hanggang dun lang sa nakakahawak pa, nakakatapak pa dun sa buhangin, Tapos, ang galing ko maglangoy, gumaganyan-ganyan, Yung pala, nakatukod yung paa, nakaano yung paa, grabe. Mas may enjoy nyo yung parang wala na kayong matatapakan, talagang lumalangoy kayo. The same also sa mission, yung parang wala ka na matatapakan. You just trust everything to God. Sabi ko sa aking family, Pastor, wala na tayong ditong reservation. All in na tayo lahat dito. Yung susunod, yung ayaw, wala tayong magagawa. Bakit? Redeeming the time, Hello? You are so blessed. Laloma Bible Baptist Church. You are so blessed. You have a pastor that you have a compassion with the soul. You are so blessed because the wisdom and the knowledge and understanding that God has given unto him, maraming tao na gustong marinig kung paano mag-preach ang inyong pastor. Pero almost every Sunday, kasama nyo every Wednesday, and most of you Wednesday, wala pa dito. Bato-bato sa langit, lagi na lang kayong magalit. 1 Corinthians 3:13, are you really love God? 1 Corinthians 3:13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire,
and the fire shall try every man's work of what sort it is. Kapatid, hindi mo ka pwedeng magpanggap dito sa loob ng simbahang ito. Kaya mo magpanggap. Even sa labas ng field, pwede ka magpanggap. Pero susubukan yan sa fire. It will reveal kung yan ay gold, silver, hay, kung ano man po, stone, wood. Dadaan po yun sa fire. Kaya ang tanong po, ang good works mo ba ay real? Totoo po ba? Kailangan totoo na ngayon. We start now. Pag nagpunta ka ng simbahan, dapat masaya ka. Hindi yung napilitan ka lang dahil sabi ng asawa mo, pagka hindi ka sumama, doon ka sa sala matutulog. Pag sa mga anak naman, pag hindi ka sumama, babawasan kong allowance mo. Kasama na lang ako, kahit masama ang loob ko. Ano? Pero sana hindi ganon. Pananakot tsaka bribe. Parang sa Senate yun. No? Kaya dapat, totoo. Pag sumama tayo, katulad ng sabi ng Word of God, dapat masaya tayong pumunta sa house ng Panginoon. Diba? Dapat masaya tayo. Si Mrs. ko, alas 4 pa lang, gising na. Tinalo pa yung Bible student namin kasi yung Bible student namin, parang 4:15 gumigising. Mrs. ko, alas 4, ba't mayroong naliligo na yata, sabi ko doon, 4 o'clock. Wala pa kaming tulog kasi sa kasal, alas 12:30 na kami naghiwa, alauna na kami naghiwa-hiwalay. Alas 4, may naliligo na. Sabi ko, bakit naligo ka na? Magsisimba tayo ko doon kay Pastor sa La Loma. Kasi taga-palo niyo, Pastor yan. Kung makikita niyo yung site na nakapapalo doon. Kaya alam niya lahat ng pati announcement niyo. Sabi ko, hindi ko nga alam yung announcement niyo. Pambihira ka. Sabi ko, patay tayo. Di announcement. Alam mo. Gusto ko pong makita niya dito. Sa 1 Corinthians 3:13, it will be manifest one day. Kung totoo yung ginawa niyo o hindi. Mga kapatid sa Loma, mga brethren, sana maging genuine, maging real yung inyong pong mga works sa Panginoon. You cannot deceive God. You can deceive Him. You can deceive Ma'am Laarni. You can deceive all the leaders here. But you cannot deceive God. Magpakatotoo, young people. Pag nag-a-advise ang inyong mga magulang, nag-a-advise ang mga leaders nyo, nag-a-advise si pastor, listen. Kapagkat very rare, mga young people, nakikinig na ngayon sa magulang. Very rare. Nakikinig lang yan dahil bibigyan ng baon. Pero pag wala ng baon, di na nakikinig. Ano po? 1 Corinthians 15:58. Ayan po. We almost done na po. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Ito po yung encouragement ni Paul sa Church of Corinthians. In-encourage din tayo ng Word of God today. Sa La Loma Bible Baptist Church, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always, and thou, abounding in the work of the Lord. For as much as you know, and thou, that your labor is not in vain in the Lord. Pagtugtog, pagbibigay, pag-awit nyo po, pagpunta nyo ng maaga, pamamlansya ng damit nyo, papunta rito, traffic, walang makuhang sasakyan, but still, you do your part. Our labor is not in vain. Number 5, real good works show the character of Christ. Sinong gusto niyong kopyahin? Pastor, meron kaming, kasi taga-norte kami, taga-norte naman tayo, no? Nung mga young people pa sila, Brother Jaden, yung kambal, pina-attend namin ng mission, hindi ko alam kung mission revival o youth fellowship. Inimbita doon yung isang kaibigan, okay lang mag-mention ng pastor, no? Pastor De Vega. Hindi naman bad, pero good naman to. Sabi niya, Papa, kilala mo ba yung maingay na pastor? Sino yun? Sabi ko, sigaw ng sigaw yun eh. Wala kami natutunan kundi sumigaw. Pero nung pinakinggan ko, tama lang dapat kayong masigawan eh. Sabi ko, dapat lang kayong masigawan. Bakit? Hindi kasi kayo nakikinig mga young people eh. Tama? Kaya nga ang pag nakita namin si Pastor De Vega, ayan na si Mr. Sigaw. Mr. Sigaw.
Pero alam nyo, marami po tayong matututunan sa different pastor. Pero gusto kong makita ninyo po yung character ni Christ. Study the Word of God. Study to show thyself approved unto God. Gusto natin ang approval ni pastor, pero ayaw natin approval ni Christ. Hello? Kailangan natin ipakita. If you really mature sa Christian life, dapat nasa level 4 na kayo. Pero kung hindi pa masyado, dapat nandun kayo sa equipping. Tama? Kaya pansinin niyo, mga anak ko talagang ini-encourage ko mag-Bible school eh. Yung babae ko lang, ayaw talagang magpapilit eh. Kaya nga naglolokohan kami nila Kambal. Ano yan, Holy Spirit o Holy Pilit? Eh, hindi ko nga alam eh. Ginawa ko na nga yung Holy Pilit eh. Nanalangin na nga ako sa Holy Spirit. Wala pa rin talagang nangyari. Real good work shows the character of Christ. Let's move on. Ayan po. Nakita natin. Titus 2:14. Sige po. Done. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. May nagbayad and purify unto himself a peculiar people, zealous of a good works. Alam niyo mga kapatid, we are so blessed. 8 billion sa buong mundo. Andito kay Salaloma at andun kami sa Carabao Island, pinili ng Diyos para mag-serve sa tunay na Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords. Sana po, ma-enjoy niyo po yung fellowship niya dito. Nasasabihin niyo, kapatid, salamat, nakita kita. Ngumiti ka naman. Ano? Akala ko dito eh. Pagka yung si Brother Toto lang, si Brother Marlon lang, naging nakangiti lang dito eh. Brother Marlon, ikaw lang naging nakangiti dito eh. Ikaw lang bang peculiar dito? Ikaw lang ba yung zealous in good works dito? Lahat dapat tayo because God redeemed us through His blood. Let's move on. Ayan. Okay, Titus. Okay, punta na po tayo sa last. Last, masaya na po ba kayo? Wala pa nagtataas, ano? Malapit na. God wants us to be zealous of real of works. God wants us to be zealous of real works po natin. Tingnan po natin, dito po na ako maglalas. Titus 3:8. This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain thou good works. These things are good and profitable unto men. Pag kayo po ay nakakonect sa Panginoon, the real conversion, makikita natin yung affirmation na constant yung gagawin nyo. Hindi siya po seasonal. Gagawin nyo, sa bahay ka, nasa trabaho ka, nasa palengke ka, may daldala kang trucks. Magandang maga po. Ano yan? Regalo po ng Diyos. Akala ko pera. Ganyan yung tao, mga ganyan. Sabi ko po, mas mahalaga pa sa pera yan. Ano po? Maintain good works. Kailangan tayong maging good testimony sa karamihan. Maging careful tayo sa pamumuhay natin. Most of us, pag nasa church, may halo tayo. Halo. Pero pag nasa bahay na tayo, hindi ko alam, meron na kayong halo-halong dala. Lahat na meron kayo doon. Meron na kayong, sa church, Jesus is the way. Tama? Pag nasa bahay ka, my way na yung kinakanta mo. Iba na. My way na yung kinakanta mo. Kaya kapatid, dapat maging real yung ating good works sa Panginoon. This is a challenge po na gusto ko pong makita sa inyo. Titus 3:14. Titus 3:14. And let ours also learn to maintain good works for necessary uses that they be not unfruitful.